Maraming dahilan kung bakit tayo naging makakalimutin. Mula sa stress at kakulangan sa tulog, pwede rin dahil sa nagkakaedad na tayo at iba pang health conditions or issues. Maaari rin na mababa sa mga essential nutrients ang nakukuha natin sa ating kinakain sa pang-araw-araw at kung puro unhealthy foods ang ating kinakain, ay maaaring magdulot ng cognitive decline at problema sa pag-retain ng mga bagay-bagay as part of our brain function. Tandaan natin na ang mga essential vitamins na yan ay hindi kayang gawin ng ating katawan. Nakukuha natin ito sa pagkain ng masustansyang pagkain at sa pamamagitan ng pag-inom ng supplements. In addition sa mga naunang nabanggit na dahilan kung bakit nga ba tayo nagiging makakalimutin, pwede rin dahil sa lack of mental stimulation. Ito yung di mo pinapagana yung utak mo dahil ang ating utak ay kailangan din ma-stimulate para manatiling malusog at active. So, paano magiging active? So, pwede tayong magbasa, mga mental challenges o games at iba pang mentally stimulating activities. Ngayon, sa video natin na to, pag-uusapan naman natin ang top 6 supplements na maganda para sa ating memorya na nakakatulong para hindi tayo maging makakalimutin. So kung interested ka sa topic natin ngayon, stay tuned ka lang hanggang sa dulo ng ating video dahil sure ako, marami kang matututunan dito. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video patungkol sa usaping pangkalusugan at mga gamot. By the way, ako nga pala si Jasper, hindi ako medical doctor, pero ako ay expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Maraming dahilan kung bakit nagiging makakalimutin ng isang tao. Ang mga dahilan na ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa edad, sa lifestyle, at kalusugan ng tao. So ano-ano nga ba yung top 6 na vitamins na maganda sa ating utak? Unang-una na dyan ang omega-3 fatty acids o pwede rin yung fish oil capsule. Kung bibili kayo ng fish oil, mag-take ng isang beses sa isang araw, maganda kung pagkatapos kumain para mas ma-absorb siya ng katawan natin. Di naman required yung reseta sa pagbili nito. Isa sa mga pinaka-epektibong supplements para sa pagpapabuti ng ating memorya ay ang omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acids ay pwedeng makita sa mga isda like ng salmon, sardines, at mackerel. And then, yung omega-3 fatty acids, meron siyang dalawang types na pwedeng makaapekto sa ating brain health. Ito yung DHA o yung docosahexaenoic acid at EPA o yung eicosapentaenoic acid. So, itong DHA na to, isa to sa mga pangunahing sangkap sa ating cell membranes ng ating utak at kinakailangan para sa tamang function at sa pagitan ng mga neurons natin na nagpapabuti ng cognitive function at ng ating memory. Ayon sa isang pag-aaral, ang regular na pag-inom ng omega-3 supplements ay maaaring magpabuti ng memory, lalo na sa mga matatanda na bumababa yung cognitive function. Kung ikaw ay hindi mahilig sa isda, pwede mo naman subukan yung omega-3 supplements tulad ng fish oil capsules. Ang mga supplements na to ay nagbibigay kasi yan ng parehong benefits tulad ng mga natural na sources ng omega-3. Pangalawa, ang B vitamins ay isa pang mahalagang nutrients na kailangan para sa ating brain health. Meron kasing tatlong main B vitamins na talagang beneficial pagdating sa memory function natin or sa brain function natin. Ito yung vitamin B6, vitamin B9, at vitamin B12. Itong vitamin B6 na to, ito ay tumutulong sa paggawa ng neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine. Ang mga neurotransmitters na to ay mahalaga para sa mood regulation at cognitive function. Ang kakulangan sa vitamin B6 ay pwede kasing magdulot yan ng mood swings at cognitive decline. Yung vitamin B9 naman o folate ay kinakailangan para sa DNA synthesis at repair, pati na rin sa paggawa ng neurotransmitters. Tapos kung kulang ka sa vitamin B9, ano pang pwedeng mangyari? So pwede rin magkaroon ng pagkakaroon ng cognitive decline at mga memory problems. And of course, yung ating vitamin B12 or yung cyanocobalamin. Ang vitamin B12 kasi ay mahalaga para sa ating nervous system function at cognitive health. So kapag kulang ka sa vitamin B12 ay pwedeng magkaroon ng memory problems at neurological issues. Para hindi ka magkaroon ng deficiency o kakulangan sa mga vitamins na to, siguraduhin mong isama siya sa diet mo. Yung pagkain ng mataas sa vitamin B tulad ng leafy green vegetables, ng nuts, ng beans, at ng fortified cereals at marami pang iba actually. So maaari ka rin mag-take ng vitamin B complex supplements
para matiyak na makakuha mo lahat ng vitamin B na kailangan ng inyong katawan. Mabibili naman sa mga butika ang vitamin B complex nang hindi kinakailangan ng reseta. So once a day lang ang pag-inom, maganda sa umaga with or without meal. Pangatlong supplement ay vitamin B. Ang vitamin B ay isang fat-soluble vitamin na mabibili sa mga butika na hindi na rin kinakailangan ng reseta. Iniinom ito once a day lang pagkatapos kumain para sa best absorption nito. So magandang inumin yung vitamin D sa morning pagkatapos ng breakfast mo. Itong vitamin D na to ay kilala sa kanyang function sa kalusugan ng buto, pero mahalaga rin ito para sa ating brain health. Ito ay tumutulong sa pag-regulate ng calcium level sa ating katawan na mahalaga para sa tamang function ng mga neurons. At kapag kulang ka naman sa vitamin B, ay pwedeng bumaba yung cognitive function at mataas yung chance na magkaroon ka ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's. So makakakuha naman tayo ng vitamin D mula sa araw, pero 'di ba minsan busy tayo tapos hindi natin siya nakukuha, so hindi tayo nakakalabas ng bahay. So, pwede naman tayong kumuha ng vitamin D sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamin D supplements. Ang mga pagkain tulad ng fatty fish, fortified milk, at egg yolks ay magandang sources din ng vitamin D. Pang-apat, ang ginkgo biloba. Ang ginkgo biloba ay isang herbal supplement na ginagamit sa traditional way ng paggamot at pagpapabuti ng memorya at mental clarity. So yung pinaka-main benefits ng ginkgo biloba ay pagpapabuti ng daloy ng dugo sa ating utak. Dahil kapag maganda yung daloy ng dugo sa ating utak, nagpapalakas kasi ito ng cognitive function at ng ating memory. So maraming mga pag-aaral din na nagsasabi na ang ginkgo biloba ay maaaring magdulot ng positive effect sa cognitive function ng may edad na. Pero syempre, kailangan pa rin ng karagdagang pag-aaral patungkol dito. Panglima naman ang Bacopa monnieri. Yung brand na available sa market ay ang Memo Plus Gold. Ang Bacopa monnieri ay isa pang herbal supplement na kilala sa kanyang cognitive enhancing properties. Ang herb na ito na available as supplement capsule ay tumutulong sa pagpapabuti ng ating memory at may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng ating utak at proteksyonan ng ating utak laban sa oxidative stress. At pang-anim naman ang curcumin. So, itong curcumin na to ay matatagpuan sa turmeric na kilala sa kanyang anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang curcumin ay pwedeng makatulong sa pagpapabuti rin ng ating cognitive function at pag-iwas sa neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's. Maaari kang magdagdag ng turmeric sa iyong pagkain o kumuha ng curcumin supplements para magamit ng ating katawan ang mga benepisyo nito. Healthy reminders lang, so bago ka magsimula ng anumang bagong supplement regimen, maganda kung kumonsulta ka sa isang healthcare professional. Lalo na kung ikaw ay may existing medical conditions o umiinom ng iba pang mga gamot kasi baka magkaroon ng mga drug interactions yan. So, para ma-identify kung kailan mo nga ba dapat magandang inumin yung ganitong gamot, sa umaga ba, sa tanghali o sa gabi, at para malaman din kung ano yung mga gamot na hindi pwedeng pagsabayin at okay lang na pagsabayin. Itong mga supplements na to ay dapat ginagamit natin sila bilang karagdagan sa balanced diet natin at healthy lifestyle at hindi bilang kapalit nito. Tandaan din na ang natural na pagkain ng masustansyang pagkain ay best pa rin talaga compared sa magtitake ka ng supplement. Kasi yung supplement na yan, nagsusupply lang siya ng kakulangan na hindi natin nakuha sa pagkain natin. Aside sa pagkuha ng tamang supplements, may iba pang mga paraan na nakakatulong sa pagpapabuti ng ating memorya. Ang regular na physical exercise, sapat na tulog at mental exercises tulad ng crossword puzzles o learning new skills ay maganda rin na paraan para mapanatiling active at malusog ang ating utak. So ayun lamang po, kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag kalimutan na mag-like at mag-comment sa ibaba nito. I-share niyo na rin ito para mas makatulong din sa iba at alagaan natin ang ating kalusugan. Muli, as a registered pharmacist, ipinapaalala ko na palaging magtanong sa doktor o pharmacist tungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang pagkakamali sa inyong mga gamot at ang paglala ng inyong kondisyon. So for more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. Kita-kits sa next video at ingat po. Bye-bye!